Tinanggal siya sa grupo ng mga bayani dahil wala raw siyang silbi, pero lingid sa kaalaman ng lahat, may taglay pala siyang napakalakas na kakayahan sa lahat ng bagay maliban lang sa pakikipaglaban. Si Kurt ay isang 15 anyos na binatilyo na galing sa isang liblib na baryo sa isang bundok, isang lugar na halos walang nakakakilala o nakakarinig pa. Pangarap niyang maging adventurer, kaya't pumunta siya sa lungsod at sumali sa isang S-rank adventurer party, pero bilang tagapagbantay lamang ng mga gamit. Habang ang mga kasamahan niya ay lumalaban sa makapangyarihang halimaw, si Kurt ay muntik nang mamatay bago pa magsimula ang laban. Gayunpaman, ipinagmamalaki pa rin niya na bahagi siya ng grupong tinuturing na mga bayani ng buong kaharian, hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang pinaalis ng mga ito. Dahil rito ay nagulat si Kurt at agad niyang tinanong kung ano ang kanyang nagawa, ngunit sinabi ng leader ng grupo na wala naman siyang ginawa, at yun nga ang naging problema. Sa kanilang mundo, 4 lang dapat ang miyembro ng bawat grupo, kaya't kinailangan siyang alisin para mapalitan ng isang makapangyarihang mage na mas makakatulong pa sa laban. Sa pagkakataong ito ay nakiusap si Kurt na huwag siyang paalisin, pero tuluyan siyang itinaboy at tinawag pang talunan, ngunit sa halip na malugmok ay agad siyang nagtungo sa susunod na lungsod at naghanap ng trabaho sa isang ahensya. Sa pagpasok pa lang niya sa gusali, sinalubong siya ng isang masayahing tagapangasiwa na agad siyang kinakapanayam, at nagulat ito nang malaman na galing siya sa isang malakas na grupo na kamakailan lang ay naging SS rank. Nalungkot si Kurt habang ikinukwento niya ang lahat ng nangyari, pero hinimok siya ng tagapangasiwa at sinabing malaki pa rin ang naging bahagi nito sa kanyang karanasan. Sinubukan siya nitong bigyan ng pagsusulit upang malaman kung may natatagong kakayahan siya, pero puro mababang ranggo ang lumabas sa lahat ng combat skills niya. Dahil doon ay lalo siyang nawalan ng pag-asa, pero sinabi ng tagapangasiwa na may isa pang tagapagsuri para sa mga walang combat skills na babalik sa susunod na linggo. Ngunit sa mga sandaling ito ay tahimik na sinabi ni Kurt na wala na talaga siyang pera, kaya't pinayagan siya ng tagapangasiwa na subukan ang isa pang bagay. Inutusan siya nitong buhatin ang isang sako ng buhangin sa isang sulok, at pagkahawak pa lang niya rito, naramdaman niyang hinihigop ng bag ang kanyang mana. Sa ilang segundo ay biglang bumigat ang sako, kaya agad siyang pinatigil ng tagapangasiwa at sinabi nito na may pangunahing lakas siya at resistensya kaya maaari siyang pumasok bilang construction worker pansamantala. Masaya namang tinanggap ni Kurt ang kanyang alok, at agad siyang dinala sa lugar kung saan sinalubong siya ng isang masungit na foreman, at tiningnan nito ang kanyang manipis na katawan at istatistika, pero tinanggap din siya dahil kulang na kulang sila sa tao. Ipinaliwanag ng kanyang foreman na ang trabaho niya ay maghalo ng semento at ayusin ang pader ng syudad, at kailangan niyang ubusin ang kalahating kahon ng semento sa loob ng 3 oras, at kapag hindi niya ito nagawa ay matatanggal siya. Umalis ang kanyang foreman nang hindi na siya binigyan ng pagkakataong magtanong, kaya't naisip ni Kurt na gamitan ng kaunting mahika ang semento, isang karaniwang kaalaman sa kanilang baryo para mas mapatibay ito. Nang bumalik ang kanyang foreman, nanlaki ang mga mata nito nang makita niya na 30% ng pader ay naayos na ni Kurt at nagamit na niya ang lahat ng semento. Hindi makapaniwala ang kanyang foreman na kaya ng isang walang karanasan ang ganoong trabaho sa loob ng 3 oras, ngunit inakala ni Kurt na galit ito kaya dali-dali siyang humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabihan si Kurt ng kanyang foreman na pumasok pa rin sa kanyang trabaho hanggat kaya niya, at ibinigay pa ang lahat ng kanyang pera, at sinabi pa niya na ang natitirang sahod ni Kurt ay ipapadala na lang ng kanyang agency. Sa loob ng 3 araw, mag-isa niyang natapos ang paglagay ng semento sa kalahating pader ng syudad, na nagdulot ng pagkataranta sa ibang mga manggagawa. Napansin ito ni foreman, kaya't sinabi niya na hindi na kailangang pumasok ni Kurt sa susunod na araw, dahil kung magpapatuloy kasi ito ay baka mawalan na ng trabaho ang ibang nangangailangan. Ibinigay niya ang natitirang sahod ni Kurt at pinayuhan siyang maghanap ng trabahong mas babagay sa kakayahan niya sa kabisera, ngunit tulad ng ibang tao na kulang sa tiwala sa kanilang sarili, inakala ni Kurt na pinapaalis lang siya ni foreman. Pumunta siya sa agency at sinabi sa tagapangasiwa na nawalan siya ng trabaho, ngunit biglang narinig nila ang isang babae na nakikipagtalo sa isa pang tagapangasiwa tungkol sa inaalok na trabaho. Ang babaeng nagngangalang Lucia ay naghahanap ng isang binata na makakasama niya sa pagmimina, ngunit babayaran lang sila kapag makakahukay sila ng mahalagang bagay. Sinabihan siya ng mga tagapangasiwa na hindi makatarungan ang kanyang alok, ngunit desperado na si Kurt kaya agad siyang nagpresenta na kunin siya, dahil may karanasan naman siya sa pagmimina sa kanilang baryo. Binalaan siya ng tagapangasiwa na malaki ang posibilidad na hindi siya makakatanggap ng sahod,
at maging si Lucia ay nagsabing mas gusto niyang kumuha ng matipunong tao kaysa sa payat na tulad ni Kurt. Ngunit dahil wala naman siyang pambayad ay pumayag na rin siyang isama si Kurt, at habang papaalis si Kurt, napatingin sa kanya ang tagapangasiwa at nagsimulang mag-imagine na gawin siyang personal na boy toy. Ngunit kasabay nito, bigla siyang tinawag ng kanyang kasama at sinabing dumating na ang tseke mula sa construction boss para sa natitirang sahod ni Kurt. Gulat na gulat ang tagapangasiwa nang makita na binayaran si Kurt ng 200 gintong barya, kaya natisod siya sa mga sandbag. Tinulungan siya ng kanyang kasama at sinabi na hindi ordinaryong sandbag ang mga ito, kundi isang espesyal na gamit para sukatin ang mahika ng isang tao, at tanging mga royal mage lamang ang makakagalaw sa mga bagay na ito. Sinubukan ng tagapangasiwa na itabi ang sandbag pero hindi man lang ito gumalaw, at naalala niya kung gaano kadaling binuhat ni Kurt ang mga ito, kaya't napaisip siya kung gaano ba talaga kalakas si Kurt. Sa kabilang banda, dinala ni Lucia si Kurt sa isang bundok at sinabi na sa iisang tolda lang sila matutulog ngayong gabi, ngunit nataranta si Kurt dahil baka hindi niya makontrol ang sarili niya sa tabi ng isang magandang babae. Nagulat si Lucia dahil si Kurt ang unang lalaki na tumawag sa kanya na maganda, at matapos siyang asarin ni Lucia sa pagiging bolero, binigyan siya nito ng hapunan na isang pinakuloang patatas lang. Ngunit masarap pa rin ito para kay Kurt, dahil matagal na rin mula nang may naghanda ng pagkain para sa kanya. Pagsapit ng gabi, habang natutulog si Lucia ay hindi mapigilan ni Kurt ang kanyang sarili dahil sa itsura nito na walang kalaban-laban. Pero bilang isang maginoo at medyo duwag, lumabas na lang siya sa tolda para maglabas ng init sa katawan at doon na rin siya natulog. Sinusubukan lang pala ni Lucia kung karapat-dapat ba si Kurt sa trabahong ito, at dahil sa bait at kagwapuhan ng binatilyo ay unti-unti siyang naaakit. Kinaumagahan, nadatnan niyang natutulog si Kurt sa labas, at napansin din niyang inayos nito ang kanyang sirasirang damit. Habang humahanga siya kay Kurt ay bigla itong nagising, kaya't agad siyang dumiretso sa kanilang usapan, na kailangan nilang kumita ng 10 gintong barya bago matapos ang linggo. Hindi alam ni Lucia kung paano makakahanap ng mahalagang bagay sa bundok, pero sa kabutihang palad, may alam si Kurt at ginamit niya ang kanyang kaalaman para makahanap agad ng batong may kristal sa loob na nagkakahalaga ng 3 gintong barya. Halos hindi makapaniwala si Lucia sa nakita niya, dahil sa loob lamang ng ilang oras ay nakakalap na si Kurt ng maraming kristal. Pero sinabi niya kay Lucia na hindi ganoon kalaki ang halaga ng mga ito dahil masyado itong maliliit, kaya't nagpa siya si Kurt na gawing magic crystal ang mga ito, at nabigla si Lucia dahil bihira lang ang mga tao na kayang gumawa ng ganoon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, natapos na agad ni Kurt ang pagproseso ng isa, kaya't lalo siyang namangha dahil alam niyang inaabot ng 1 oras ang paggawa kahit na ang isang maliit na magic crystal. Dahil sa mga sinabi ni Lucia, napaisip tuloy si Kurt tungkol sa mga bihasang manggagawang kayang gumamit ng mahika ng 1 buong oras nang hindi napapagod. Alam ni Lucia na magkaiba ang kanilang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay, pero pinabayaan na lang niya si Kurt sa ginagawa nito. Nang matapos na ang mga magic crystal, nagpa siya si Lucia na pumunta sa lungsod para ibenta ang mga ito, habang naiwan si Kurt upang higit pang tuklasin ang bundok. Pagdating sa istasyon ng mga kabalyero, ipinakita ni Lucia ang mga magic crystal, ngunit nang hinanapan siya ng mga dokumento sa pinagmulan ng mga ito ay ipinakita niya ang isang kwintas. Nagulat ang kabalyero dahil ang kwintas ay tanda na siya ay isang adventurer na direktang nagtatrabaho para sa pamilya ng hari. Agad siyang pinayagan ng mga kabalyero na gamitin ang teleportation device papunta sa kabiserang lungsod, dahil hindi alam ng mga kabalyero na matagal nang wala si Lucia sa serbisyo ng hari. Pagdating doon ay dumiretso siya sa kaibigan niyang si Miko upang ibenta ang mga kristal, ngunit sa simula ay sinabi ni Miko na mukhang mababa lang ang halaga ng mga kristal dahil hindi ito masyadong kumikinang. Ngunit matapos niya itong masusing suriin, bigla siyang nag-alok ng 10 gintong barya para sa isang piraso. Napatulala si Lucia sa halagang iyon, kaya ipinaliwanag ni Miko na ang kristal ay may 10 ulit na dami ng mana, at ang dahilan kung bakit hindi ito kumikislap ay dahil nananatili ang mana sa loob nito. Sinabi ni Lucia na mayroon pa siyang 49 na kristal, at agad itong binili ni Miko, ngunit matapos ang transaksyon ay tinanong ni Miko kung sino ang gumawa ng mga kristal, pero tumanggi si Lucia na isiwalat ang pagkakakilanlan ni Kurt nang walang pahintulot nito. Kahit pa ginamit ni Miko ang kanyang kapangyarihan bilang court mage upang pilitin siya, nanindigan si Lucia at sa huli ay hiniling ni Miko na huwag hayaang umalis ng bansa ang gumawa ng mga kristal. Kasabay nito,
Ipinahayag ni Miko na kung papayag itong maglingkod sa kaharian, maaari siyang bigyan ng titulong maharlika at posisyon bilang court mage. Dahil sa kanyang alok ay pumayag si Lucia, pero nang makalabas siya ng tindahan ay nagsimula na siyang kabahan. Kinaumagahan, bumalik siya sa naunang lungsod at agad na nagtungo sa job agency para alamin ang tungkol kay Kurt. Sinikap ng tagapangasiwa na pangalagaan ang impormasyon, pero ginamit ni Lucia ang Royal Pass upang mabasa ang mga istatistika ni Kurt. Lubos siyang nagulat sa mga nagawa nito, kaya't inutusan niya ang tagapangasiwa na huwag kailanman ipaalam ang anuman tungkol kay Kurt sa kahit sino. Pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ang buong halaga na nakuha mula sa mga kristal sa pangalan ni Kurt, at pagkatapos ay nagtungo siya sa bundok upang bisitahin ang binatilyo. Pagdating doon ay laking gulat niya nang makita niya na nakatayo na ang isang bahay na si Kurt mismo ang gumawa sa loob lamang ng isang araw. Matapos ang lahat ng ito, parang hindi man lang nakaramdam ng pagod si Kurt, dahil ayon sa kanya ay normal lang ang ganitong gawain sa kanilang nayon. Pagkapasok nila sa bahay, sinabi ni Lucia kay Kurt na inalok siya ng posisyon bilang direktor ng Royal Magic Technology Research Lab, pati na rin ang titulong maharlika bilang pagkilala sa mga magic crystal na kanyang nilikha. Hindi makapaniwala si Kurt sa kanyang narinig, ngunit nang tanungin siya ni Lucia tungkol sa kanyang desisyon, tinanggihan niya ang alok dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat mamuno sa ibang tao. Idinagdag pa niya na masaya siya sa pagiging freelancer sa ngayon, na naging dahilan upang biglang mahiya si Lucia. Ikinwento ni Lucia na kumita siya ng malaking halaga mula sa pagbebenta ng mga magic crystal na ginawa ni Kurt, ngunit dahil wala naman siyang ambag sa paggawa ng mga iyon, isang gintong barya lang ang kinuha niyang kabayaran at inilagay ang natitirang pera sa account ni Kurt. Sa pagkakataong ito ay nakiusap siya kay Kurt na muling magtrabaho sa kanya upang makapagbenta siya ng mga magic crystal na gagawin nito at kumita sa pamamagitan ng komisyon. Masiglang sinabi ni Kurt na may nahanap siyang bagong lugar kung saan may mapagkukunan ng likas na yaman, at agad niyang sinabing ihahanda na niya ang mga gamit niya. Pinigilan siya ni Lucia dahil iniisip niya na baka pagod pa ito, ngunit sinabi ni Kurt na nakapagpahinga naman siya ng 6 na oras, kaya't naguluhan si Lucia kung paano niya nagawa iyon gayong siya rin ang nagtayo ng buong bahay. Agad na iniisip ni Kurt na baka nagtatampo si Lucia dahil sobra ang tulog niya, dahil noong nakaraan kasi ay 4 na oras lang siya natutulog habang kasama ang mga S-rank adventurer party. Sa ilang sandali ay dinala ni Kurt si Lucia sa lugar na tinutukoy niya, at pinayuhan niya na huwag lalampas sa 50 metrong lalim sa paghuhukay. Pagkatapos ay iniwan niya si Lucia roon at nagtungo sa dating pwesto, kung saan sila unang nakakuha ng mga magic crystal upang ipagpatuloy ang paghahanap sa mga ito. Makalipas ang ilang oras, nakahukay si Lucia ng isang bato na kasing laki ng kanyang ulo, at tuwang-tuwa siya dahil pakiramdam niya ay kikita siya mula sa sarili niyang pagsisikap. Nagpasya siyang tingnan kung nasaan si Kurt at tiwalang may nabuo na itong kuweba, ngunit tulad ng dati ay nalampasan ni Kurt ang inaasahan niya. Nakagawa ito ng isang maayos na minahan sa bundok, at nilagyan pa ng kumikinang na damo ang mga dingding para hindi na kailanganin ng ilaw. Napahiyaw si Lucia sa gulat, at dumating naman si Kurt habang dala ang isang kahon na puno ng mga bato. Agad siyang tinanong ni Lucia kung kamusta ang trabaho, at sinabi ni Kurt na sa kasamaang palad, puro walang kwentang bato lang ang nakuha niya at kaunting halaga lang ang likas na yaman ang nahanap niya. Lihim na natuwa si Lucia sa kanyang narinig, ngunit biglang napatigil nang banggitin ni Kurt na ang walang kwentang bato ay tinatawag na mithril. Ipinaliwanag niya na sa kanilang lugar, ay sobrang dami ng mithril kaya't itinatapon na lang nila ito, at halos sumabog ang isipan ni Lucia sa narinig, dahil ang mithril ay mas mahal pa sa platinum at diamond. Napaluhod siya sa pagkadismaya, pero nagtanong pa rin kung ano talaga ang batong hinahanap ni Kurt. Ipinakita ni Kurt ang isang piraso ng orichalcum, na agad nakilala ni Lucia bilang ang maalamat na metal na tinaguri ang Medal of the Gods. Tinanong niya kung paano ito nahanap ni Kurt, at ipinaliwanag nito na kahit saan sa mundo, basta lumampas ka sa 7 kilometro ang lalim, makikita mo na ang orichalcum. Wala nang lakas si Lucia para magulat pa, tahimik na lang niyang kinumpirma na si Kurt ay naghukay ng 7 kilometro at nakabalik sa ibabaw sa loob ng ilang oras na inabot niya sa paghahanap ng likas na yaman. Sa mga sandaling ito ay biglang lumitaw ang sinag ng araw sa loob ng minahan mula sa kabilang dulo, at dito napagtanto ni Lucia na nakahukay pala si Kurt ng isang kuweba na tumagos sa kabundukan habang siya ay nagmimina. Dahil sa kanyang mga nakita ay hindi na siya nagtataka dahil normal na lang ito para kay Kurt. Sa kabutihang palad, magagamit ni Lucia ang kuweba bilang bagong daan papunta sa lungsod na malapit sa kanilang nayon,
at dahil dito ay mas mapapaikli na ang oras ng kanilang biyahe. Pagkatapos ay napagdesisyonan niya na ipagamit ito sa mga lisensyadong mga ngalakal kapalit ng ilang pera para sa maintenance, na sapat na para matustusan ang kanyang buwis at pang-araw-araw na gastusin. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Kurt sa sentro ng lungsod at doon ay nakasalubong niya si Bandana, isa sa dati niyang kasamahan sa kanilang party. Masaya siya na makita ito at agad na nagtanong kung naroon rin ang ibang miyembro ng kanilang grupo, ngunit sinabi ni Bandana na umalis na rin siya sa kanilang party. Sinabi niya na matapos tanggalin si Kurt sa kanilang grupo ay nahihirapan na ang natitirang miyembro sa mga misyon, at alam ni Bandana na malapit nang mabuwag ang kanilang team. Bukod pa rito, nagkaroon pa ng isang insidente na nagpabigat sa sitwasyon, nang magwala ang kanilang leader sa isang sikat na kainan dahil hindi niya nagustuhan ang pagkain. Sinira nito ang lugar at umalis nang hindi nagbabayad, kaya't nagsimulang maghanap ang mga gwardya sa kanya. Dahil sa mga pangyayari ay inutusan siya ng kanilang party leader na hanapin si Kurt at pilitin na bumalik upang magluto para sa kanila. Kinuha ni Bandana ang teleportation stone sa dahilan na mas mapapabilis nito ang paghahanap, pero sa totoo lang, alam niyang mahuhuli na ito ng mga bantay at dahil nawala na rin ang kanilang healer na tinawag ng simbahan, wala na siyang dahilan para bumalik pa. Gayunpaman ay hindi niya ito sinabi kay Kurt, ang sinabi lang niya ay natanggal rin siya sa kanilang grupo. Nalungkot si Kurt sa kanyang narinig, dahil sa kanyang palagay ay hindi na siya kailanman makakabalik sa kanyang dating kasama. Inamin ni Kurt na hinahangaan niya ang kanilang dating leader, pero napailing lang si Bandana dahil alam niya na may baho itong itinatago na hindi alam ng iba. Upang ibaling ang kanilang usapan, sinabi ni Bandana na freelancer na rin siya ngayon gaya ni Kurt, at dahil pareho silang walang permanenteng grupo, nag-alok siya na magtulungan na lang sila. Binanggit niya na may kaibigan siya na nangangailangan ng tulong, isang 8-layer meister, isa sa 15 pinakamagagaling na tagagawa sa buong kaharian. Nakiusap siya kay Kurt na tulungan ang kaibigan niya, kaya't hindi siya natanggihan ni Kurt at sinundan niya ang mapa at nakarating sa workshop ng nasabing master craftsman. Binuksan ang pinto ng isang cute na elf, at nagulat si Kurt dahil akala niya na ito ang 8-layer meister, ngunit agad namang nagpakilala ang elf bilang si Michelle, ang assistant ng master craftsman. Masaya siya na pinatuloy si Kurt matapos niyang malaman na ito ay ipinadala ni Bandana, ngunit pagkapasok pa lang ni Kurt sa bahay, agad siyang nagsisi dahil amoy isda ang buong lugar na parang kwarto ng binatang di marunong maglinis. Sobrang kalat at dumi ng buong bahay, kaya't inamin ni Michelle na kailangan niya ang tulong ni Kurt sa paglilinis. Dito napagtanto ni Kurt na hindi pala siya tinawag para tumulong sa mga gawaing teknikal, kundi para mag-ayos ng bahay. Maya-maya, tinawag si Michelle ng kanyang master papunta sa workshop at iniwan si Kurt upang gawin ang kanyang trabaho. Agad niyang nilabas ang kanyang gamit panglinis, at sa loob lang ng 30 minuto ay natapos niyang linisin ng mabuti ang buong kusina. Pagkatapos nito ay sinundan niya ang dinaanan ni Michelle at kumatok sa isang pinto, at nang may isang boses ang nagsabing pumasok siya ay agad na sumunod si Kurt, ngunit sa kanyang pagkabigla ay may isang dalaga ang kasalukuyang nakahubad na nadatnan niya sa loob ng kwarto. Nataranta si Kurt sa kanyang nakita, habang ang dalaga naman ay mukhang walang kaalam-alam at walang kalaban-laban. Hindi alintana ng dalaga ang pagkakatitig ni Kurt habang siya ay kinakabahan na nagpapakilala. Ngunit napansin ni Kurt ang isang sumpang marka sa tiyan ng dalaga, kaya't tinanong niya ito kung maaari niya bang masilip at suriin ang marka. Bagamat halatang hindi maayos ang kondisyon ng dalaga, gumaan ang pakiramdam ni Kurt nang mapansin niya na nagugutom pa rin ito, senyales na hindi pa gaanong malala ang kanyang kalagayan. Nagpasya si Kurt na magluto ng malambot na pagkain at bumalik sa kusina, habang dinala naman ni Lucia ang nakuha ni Kurt na mithril at orichalcum sa kanyang kaibigan. Ayon kay Miko, aabot sa mahigit 50,000 gintong barya ang halaga ng mga bihirang baton na ito. Pareho silang namangha sa laki ng halagang iyon, at natanong ni Miko kung paanong ang isang bata na may ganitong potensyal ay nanatiling hindi kilala sa buong mundo. Kahit si Lucia ay walang malinaw na sagot, ngunit ibinunyag niya ang kanyang plano, gagawin niyang 8-layer meister si Kurt at siya mismo ang magiging tagapagtanggol nito, ngunit ang isang malaking hadlang ay sobrang mababa ang tingin ni Kurt sa sarili niya. Nang matapos lutuin ni Kurt ang lugaw para sa sinumpang dalaga, dumating sa kusina sina Michelle at ang kanyang guro na si Ophelia. Kasabay nito ay nagulat ang dalawa dahil sa malinis na kalagayan ng kusina, ngunit humingi agad ng paumanhin si Kurt kay Ophelia dahil ginamit niya ang kusina ng walang pahintulot. Ipinaliwanag niya na naghanda siya ng pagkain para sa sinumpang dalaga,
at pinakiusapan siya ni Ophelia na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay ni Ophelia ang bayad kay Kurt at pinauwi na ito, tila wala nang pakialam kahit pa isang tagalabas ang nakausap ng sinumpang dalaga. Pagbalik ni Ophelia sa silid ni Lys, ang kanyang tanging estudyante, tinulungan niya itong magbihis ng maayos. Ipinahayag ni Ophelia na susuriin muna niya ang lugaw kung may lason, ngunit sinabi ni Lys na hindi na kailangan dahil may tiwala siya kay Kurt, at pumayag si Ophelia at saka kinain ni Lys ang lugaw. Nagustuhan ni Lys ang pagkain ngunit bigla siyang napahandusay sa sakit, kaya't nataranta si Ophelia, inakalang nilagyan ng lason ni Kurt ang pagkain at agad siyang tumakbo upang maghanap ng lunas. Ngunit pinigilan siya ni Lys at bigla siyang tumayo at ibinalitang gumaling na siya, at ipinakita pa niya kay Ophelia na naglaho na ang sumpa. Hindi makapaniwala si Ophelia dahil kahit siya mismo ay hindi nagawang alisin ang sumpa, at nakakapagtaka rin ang bilis ng paggaling ni Lys. Agad siyang nagtungo sa kabisera kasama si Lys at dumiretso sa tindahan ni Miko. Nagulat si Miko sa pagdating nila, ngunit mas ikinagulat niya at nilusiyan ng alisin ni Lys ang takip sa kanyang mukha at napag-alaman nila na siya pala ay ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ipinaliwanag ni Ophelia na ang ina ni Lys ay mula sa kalapit na kaharian, at siya lang ang nagsisilbing tulay ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil doon, isinumpa siya ng isang hindi kilalang tao upang simulan ang digmaan, ngunit ngayong araw ay nawala ang sumpa. Nakiusap si Ophelia kay Miko na tulungan siyang alamin kung sino ang may gawa ng sumpa, ngunit mas interesado si Miko kung paano biglang nawala ang kanyang sumpa. Masayang sinabi ni Lys na ito ay dahil sa isang lalaking nagngangalang Kurt, at parehong nabigla sina Lucia at Miko nang malaman nila na muli na namang nasangkot si Kurt. Ipinaliwanag pa ni Ophelia na nawala ang sumpa ni Lys matapos siyang kumain ng lugaw na inihanda ni Kurt, habang napaisip si Lucia kung ano pa kaya ang mga imposibleng bagay na nagawa ni Kurt sa loob lamang ng 6 na oras na iniwan niya ito. Biglang nagsalita si Miko at sinabing ang taong naglagay ng sumpa kay Lys ay malamang na konektado sa isang gumagamit ng sumpa, at may sapat na impluwensya upang makialam sa harang na ginawa sa palasyo. Mayroon siyang 3 pinaghihinalaan na tumutugma sa mga katangiang ito, ang una ay si Sinova, ang unang general ng Royal Expeditionary Forces, ang pangalawa ay si Pope Tristan ng Poland Church, at ang pangatlo ay ang ikatlong reyna ng kaharian na si Isidora. Sang-ayon sina Ophelia at Lys na may kakayahan sina Isidora at Tristan na makialam sa harang ng kaharian, ngunit hindi sila naniniwala na kaya itong gawin ni Sinova. Gayunpaman, ipinaliwanag naman ni Lucia na may koneksyon si Sinova sa grupo ng mga tulisan na bihasa sa ganitong uri ng gawain. Dahil hindi nila matukoy kung sino talaga ang may sala, nagpanukala si Ophelia ng isang plano. Ayon sa batas ng kanilang kaharian, opisyal nang nasa hustong gulang si Lys matapos ang kanyang 15 kaarawan, at kinakailangan niyang sumailalim sa loob ng 1 taon upang magsanay. Bilang bahagi ng kanilang plano, gagawa sila ng isang peking workshop at magpapakilala ang isang 8-layer meister na magsasanay kay Lys. Kapag nagsimula na ang pagsasanay, tiyak na susubukan ng kanyang mga kaaway na alamin kung sino ang kanyang guro, ngunit dahil peke ito ay wala silang mahahanap. Naintindihan ni Miko na kung masyadong pilitin ng mga kaaway ni Lys na alamin ang tungkol sa kanyang guro ay mabubunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ang problema lang rito, hindi alam ni Ophelia kung saan sila makakahanap ng isang tao na maaaring gumanap bilang huwad na 8-layer meister. Doon pumasok si Lucia at agad ipinakita kay Ophelia ang mga magic crystal na ginawa ni Kurt, at nabigla si Ophelia nang malamang higit pa pala sa isang S-rank ang kakayahan ni Kurt habang napahanga naman ng labis si Lys. Kinabukasan, nagtungo si Kurt sa workshop ni Ophelia pero sarado ito, ngunit sa kanyang pag-alis, nakasalubong niya si Michelle na nagsabing umalis si Ophelia matapos ang pagdalaw ni Kurt kaya wala siyang gagawing trabaho. Nalungkot si Kurt sa balitang iyon, pero agad siyang napatigil nang makaramdam siya ng gutom sa kanyang tiyan. Pumunta siya sa isang malapit na kainan para kumain, at doon niya narinig ang ilang adventurer na nag-uusap tungkol sa pag-urong sa kanilang misyon dahil iniwan sila ng kanilang porter. Naisip ni Kurt na ito na ang pagkakataon niya na makahanap ng bagong trabaho kaya nilapitan niya ang grupo. Ngunit pinagtawanan siya ng isang babae at sinabi na ang isang payat na katulad niya ay mukhang walang lakas upang buhatin ang kanyang sariling katawan, pero sinaway siya ng kanyang kasamang knight at sinabing hindi rin naman mukhang malakas si Kurt upang tulungan silang talunin ang isang golem na mahigit 200 kilo ang bigat. Dahil sa kanilang panghuhusga ay masiglang sinabi ni Kurt na kaya niyang bumuhat ng 200 kilo, at para patunayan ito ay binuhat niya ang 2 lalaki sa grupo, una ang samurai,
at pagkatapos ay ang knight na naka-full armor. Dahil dito ay napahanga niya ang lahat na nasa kanilang paligid, kaya't nakuha ni Kurt ang trabaho bilang porter ng grupo para sa kanilang misyon. Matapos silang magpakilala, napagtanto ni Kurt na mababait ang mga kasama niya at nagpasya siyang pagbutihin ang kanyang trabaho. Ngunit pagpasok nila sa loob ng piitan, agad na natapakan ni Kurt ang isang slime at dumikit sa kanyang paa. Sinabihan siya ng ranger sa kanilang grupo na si Senna na tusukin ang core ng slime para mapatay ito, pero sa halip na ang slime ay ang kanyang sariling binti ang tinamaan ni Kurt. Labis na nadismaya si Senna sa kakulangan ng kanyang kakayahang lumaban, at siya na rin ang tumapos sa slime para kay Kurt. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang grupo dahil sa pagpapabagal niya sa lakad nila, ngunit sinabi ng mga kasama niya na hindi niya kailangang mag-alala dahil ang tungkulin lang niya ay magdala ng gamit, at responsibilidad nila ang protektahan siya. Bagong karanasan ito para kay Kurt, dahil noon ay lagi siyang pinapagalitan sa dati niyang mga kasama sa tuwing nagkakamali siya. Sa mga sandaling ito ay napaluha si Kurt, pero agad din niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa kanilang misyon. Pagdating nila sa kuweba, ikinalat ni Senna ang kumikislap na lumot upang mas lumiwanag ang paligid, at nakakita si Kurt ng bagong dumi ng goblin na isang palatandaan na may malapit na kalaban. Sinabi ng mga adventurer na kaya nilang talunin ang isa o dalawang goblin, pero kung grupo ang kalaban ay kailangan nilang umatras. Nagpatuloy sila sa paglalakad at may nakita si Kurt sa pader ng kuweba, at bigla namang nakakita ng goblin ang mga kasama niya at agad nila itong pinatay. Ngunit bago ito tuluyang nalagutan ng hininga ay nakatawag pa ito ng mga kasama, at sa ilang sandali ay narinig na nila ang mga yabag at sigaw ng mga goblin mula sa magkabilang panig ng lagusan, at napagtanto nila na wala na silang ligtas na daan para makatakas. Sinabi ni Kurt na may nakita siyang lihim na pinto na maaari nilang daanan para makatakas, at pagbukas niya ng pintong ito ay agad siyang sinundan ni Senna, sabay sabi na tutulong siya na makahanap ng daan palabas. Ngunit sa halip na sumama ay isinara ni Senna ang pintuan mula sa loob, kaya't naguluhan si Kurt sa ginawa ni Senna, pero narinig niya ang mandirigma at ang samurai mula sa kabilang panig ng pinto. Ipinaliwanag nila na wala ng ibang paraan kundi ang harapin ang mga goblin para bigyan si Kurt ng pagkakataong makaligtas. Nagulat si Kurt at nagpupumilit siya na tumulong sa laban, ngunit sinigawan siya ni Senna at sinabing wala siyang kakayahang lumaban dahil kahit na slime ay hindi niya kayang patayin. Nasaktan si Kurt sa mapait na katotohanan na isinusugal ng dalawa ang kanilang buhay para sa kanya habang siya naman ay walang magawa. Gayunpaman, tinitiyak ni Senna na mabubuhay pa rin sila at hinikayat niya si Kurt na hanapin na agad ang daan palabas. Habang pinapailaw niya ang paligid gamit ang kumikislap na lumot, bigla siyang natigilan sa takot nang makita ang isang bakal na golem na mukhang dragon. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Lucia si Lice papunta sa tinutuluyan ni Kurt, ngunit wala siya sa kanyang silid. Sa labas ng kwarto ay biglang lumitaw si Bandana at sinabing patay na si Kurt, at ibinunyag niya na nagpunta ito sa hilagang kuweba kasama ang grupo ng mga adventurer. Agad na lumabas si Lucia upang alamin kung sino ang nagsalita, ngunit nawala na si Bandana pagdating niya, bagamat pinaghihinalaan niyang maaaring patibong lamang ito kaya't nag-aalala siya at nagpasya siyang hanapin si Kurt. Nagboluntaryo si Lice na sumama, at dahil marunong siyang gumamit ng mahika ay pumayag naman si Lucia. Pagdating nila sa kuweba ay napansin ni Lice ang mga bakas ni Kurt sa lupa, at nang magsimulang mawala ang mga bakas sa matigas na bahagi ng daan, ginamit ni Lice ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang mga pandama. Akala ni Lucia ay papalakasin niya ang kanyang pandinig upang mahanap si Kurt, pero laking gulat niya nang pinatalas ni Lice ang pangamoy at sinimulang singhutin ang mga pader para sundan ang bakas ng binata. Hindi alam ni Lucia kung matatawa o maiinis siya sa ginawa ni Lice, pero bigla siyang nakarinig ng tunog ng labanan sa di kalayuan. Napagtanto niyang may nakikipaglaban sa mga goblin at agad silang tumakbo para tumulong, kaya't pinatibay ni Lice ang katawan ni Lucia gamit ang mahika bilang paghahanda sa laban. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.